I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, and hello Filipino, it's me again. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. July 4, 2026. Nako po mga best, eto na. Kaya mga DDS, manggagaliitin na naman, magrarally na naman ang ibang taga-suporta ni Senator Marcolita. Sinasabi ng mga DDS, ginigipit sila ng Marcos administration. Doon kayo nagkamali kung may nanggigipit sa kanila. Yun pala, yun walang iba kundi mismo ang mga nagkakasala sa batas, sapagkat sila ang naglalagay sa sarili nilang sa alanganin. Tapos lahat ngayon isisisi nyo kay PBBM. Anong gusto nyo? Paboran ni Pangulong Marcos Jr. kahit nagkasala sa batas? Nik-nik nyo. Wala na kayo sa panahon ni Digong. Lahat absuelto. Kaloka. Nasabi ko absuelto, bakit ang ginawa kay Kibuloy? Sa panahon ni Pangulong Digong, hindi niya pinakulong. Pero sa panahon ni PBBM, nakulong. Bakit? Grabe guys, ang ebidensya laban kay Kibuloy, Nobel sa Amerika pa, di kayo naloka. So ngayon, sinabi nila ay si Marcolita ginigipit, iniisa-isa na sila sa Senado. Sabi ni Amy. Bakit, anong balita ito? Sabi dito ng sabi po dito ng ABS-CBN, breaking news. Sinamba ng ombudsman si Senator Rodante Marcolita ng kasong plunder kaugnay ng tinanggap ng 75 million campaign donation noong halalan 2025. Ngunit hindi idineklara sa kanyang SALN. Kaya nga 52 million lang ang inilabas ng SALN. Biro mo yun. Tapos kalaunan nalaman pala. Di ba guys, labag sa batas yan. Pag isa kang kandidato, tumatanggap ka ng campaign donation, medyo may pagkakamali si Senator Marcolita. Ika nga, ang karma hindi natutulog, laging nasa tabi. Naghahanap ng timing yan. Pag sinabi ng karma ito, tamang proseso, tamang pagkasala, ay totoo naman, ayun, kumilos ang karma sa pamamagitan ng ombudsman OMGOS. Ayan see guys, Ombudsman files plunder cases versus Marcolita. May kasama ito guys. Ayan Oh my gosh. Sabi dito ng mga kukomment, alam mo yung mga DDS lumilipad ang kanilang utak. Sabi dito, ito hati-hati ang mga nagkukomento dito Pag mag-shot siya, magtatanggal pa din ba siya ng wig? Loko-loko talaga dito. Ang mga netizen, mga pasaway din. Siyempre hindi. Marciaro is near. Malabo mangyari yan. Villanueva hinog, naging hilaw, hihihi. Agay. Ayan Siyempre, sabi ko nga, sila lang din naman naglalagay sa sarili nila sa alanganin dahil kagagawan din nila. Abogado po yan, kaya alam niya kung anong tama't mali. Bakit sa tumanggap ng 75 million donation na alam niya labag sa batas yun? Isa sang kandidato, di kayo naloka. Constitution is greater than rally. Correct! Batas nga, guys Umiira lang batas sa panahon ni PBBM. Sabi ng iba, bakit yung mga malalaking tao, mga mayayaman, mga kilala, hindi hinuhuli? Ano yan? Kung sakasakali yan, talagang nakitaan ng may paglabag sa batas si Marcolita, ay sigurado. Asahan nyo yan. Arestuhin yan. Na hindi natin alam bukas or sa makalawa. Di ba? Sabi nila dati yung maliliit lang ang hinuhuli. Ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang sinasanto dito. Umiiral ang batas sa Pilipinas ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Mga mabibigat na tao. Ilang senador ang nakulong. Yung mga sangkot sa flood control nasaan na? Di ba nasa kulungan sila? Si Diskaya at saka yung the rest? Kayo talaga. Isa sa mga big fish sa mga yan. Yung dalawang senador, especially. Di ba? Effective yung rally.
Yes, after all the noise and drama, he has to deal with this squarely now. This is the true judicial process, not the streets, not nor social media. Correct. Ipaglaban niya yung sarili niya, di ba? Ito yung sinasabi sa tamang forum. O, di ba kung wala talaga siyang pagkakasala, natural. Maabsulto. Dapat panindigan niya. Oh, see? Hindi pa naman siya, guys, sinatulan. Hindi pa naman siya na-convict. Kumbaga, di mag-file siya ng counter affidavit niya. Saan ba yan? Sa DOJ or sa, sa korte? Di go. Abogado naman siya. Di pagtanggol yung sarili niya. Ayos, wait lang sa aresto. Yes, abangan po natin. I-update naman natin yan eh. One down. Oh, di ba? Not one down, guys. It's already, not one down. There's two. Di ba may nauna? Hayaan nyo na dalhin ang kaso sa tamang forum. Pag di napatunayan ang alegasyon, good for you. Pero pag napatunayan, good for us. Ay, di ba? Ganun lang naman yun, guys eh. Ito naman kasi yung iba. Kung makapag-react, akala mo naman ikukulong si Marcolita. Hindi Dadaan sa proseso po yan kasi mambabatas yan eh. Hindi po instantly na ikukulong. Dadaan sa tamang proseso. So, I think nasa tamang proseso talaga. Kaya nga aarestuhin na siya. After rally, kulong pa rin. Yes. Hindi nyo guys kayang hindi nyo kayang kumbaga ihinto or ikulong ang batas. Talagang lalakad at lalakad yan. Iiral at iiral ang batas sa Pilipinas sa ngayon. O di ba? He had his speech during the rally. He said he is ready for it. Oh, yan. Ready for it pala eh. Ba't kuda ka ng kuda sa social media? Para kang puwet ng manok na open close. Oh, you ready for it? Then go. The day of reckoning is final here. Yes. Yan sinasabi niyo weak. Talaga ba? Sino ba talagang totoong weak? Yan ang ako sa pananaw ko ang pagiging isang weak ay mapanganib po yan. Not only the reckoning. This is the time for ito na yung panahon para sa mga taong nagkakasala sa batas. Ganun lang yan eh. A true leader is a servant leader with honesty and humility. He who humbles himself shall be exalted. He was exalted himself shall be humbled. And breaking news, Jinggoy and Marcolita are now safe in jail. Naku. So yun guys, halo-halo yung mga yung mga tawag dito, yung mga nagko-comment. Pero dahil dyan, pakinggan nyo po yung sinabi ni Yusek Castro tungkol dito, no? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Para kompleto detalyado, eto na. Ang araw Malacanang Press Corps dito sa Vancouver, Canada. Bunga ng matatag na paninindigan at pagpupursigi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., opisyal na naging upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos higit 4 na dekada na pagiging lower middle income country nito simula pa noong 1987. Binigyan diin ng Pangulo na ang pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng Pilipinas ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng mga economic policies ng pamahalaan noong nakaraang 4 na taon. Naniniwala rin ng Pangulo na bunga nito ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor bilang katuwang sa pambansang kaunlaran at ang pagpapalawak ng mga kasunduan sa malayang kalakalan katulad ng isinusulong ng Pilipinas sa Canada. Dahil dito, kumpiyansa ang Pangulo na mas marami pang investors at negosyante ang papasok sa Pilipinas na magbibigay ng trabaho at kita sa bawat pamilyang Pilipino. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na marami pang sektor ng ekonomiya at pamahalaan ang kailangang baguhin at gawing mas moderno upang mapanatili ang paglago ng bansa. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at ng Canada ang bilateral relations ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver. Sa isinagawang joint press statement ni President Marcos Jr. at
at Canadian Prime Minister Mark Carney noong Huwebes sa Vancouver Convention Center. Binigyan diin ng dalawang leader ang pag-angat sa masiglang bilateral relations ng Pilipinas at ng Canada patungong strategic partnership. Simbolo ito ng mas malalim na samahan ng dalawang bansa. Kasabay nito, inilabas din ang ilang formal framework cooperation kabilang ang Joint Declaration of Intent at Memorandum of Understanding upang mas lalo pang palakasin ang pagtutulungan sa energy and natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism at culture and arts. Nananatili ring matatag ang suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa soberanya ng bansa at mga karapatang pandagat lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea. Kaysa rin ng Canada sa pagsulong sa seguridad at kaunlaran sa karagatan, kabilang na ang pagkilala at pagsuporta sa 2016 Arbitral Award. Sa naganap na expanded bilateral meeting, muli ring binigyang halaga ni Prime Minister Carney ang pangako at suporta ng Canada sa Pilipinas bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon at ang kapakanan ng Indo-Pacific region. Ang Canada ay nanatiling aktibong dialogue partner ng ASEAN. Lumagda sa iba't ibang Memorandum of Understanding o MOU at Joint Declaration of Intent ang Pilipinas at Canada bilang bunga ng produktibong pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver. Isa sa MOU na nilagdaan ay ang Tourism Cooperation sa pagitan ng Department of Tourism ng Pilipinas at ng Department of Industry ng Canada. Layunin nitong mas paigtingin pa at palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa sektor ng turismo. Nilagdaan din ang MOU on Cultural Cooperation sa pagitan ng the National Commission on Culture and the Arts at ng Department of Canadian Heritage of Canada. Naglalayo naman itong pagtibayin ang bilateral cultural relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa pamamagitan ng mas malawak na cultural cooperation initiatives. Isang joint declaration of intent din ang niligdaan para sa pagtutulungan sa larangan ng enerhiya at likas na yaman ng dalawang bansa. Layunin nitong itaguyod at palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa larangan ng energy at natural resources na nakabase sa prinsipyo ng pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at mutual benefit. Isa pang joint declaration of intent din ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Citizenship and Immigration Canada na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa larangan ng paggawa, kabilang na ang pagpapalalim ng konsultasyon at dialogo sa pagitan ng sektor ng paggawa, sektor ng negosyo at pamahalaan. Ang Pangulo naman po at ang administrasyon na to ay ang polisiya ay managot, ang dapat na managot. Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga issue ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos ng kanyang termino. This filing happened after protest actions by Iglesia ni Cristo and as well as their firm opposition and raising opposition to the fact that he is being charged and they're raising the possibility na ito daw po ay selective justice. What message does the government want to send the INC by filing na ito po'y tinuluyan pa rin si Senator Marcoleta? Although marami pong nagsasabi na ang nasabing INC rally ay para suportahan at maaari ay makita ang sitwasyon ni Senator Marcoleta. Pero bukas din po ang mata ng gobyerno sa sinusulong ng INC patungkol sa transparency and accountability. Hindi po tayo naniniwala na yun lamang ang magiging dahilan ng INC para sa nasabing rally.
Kung tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Tama. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At nasimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. True. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa the plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng Ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta. Tama po bang tignan ito na hindi kumurap, hindi nasindak ang gobyerno sa mga protesta ng INC? Tama po. Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga presyo ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin mga sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi ko po nakikita sa ngayon, wala pong nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag po kasi ganun ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan na rin po nila ang ehekutibo para kumilos na naaayon sa gusto nila. So hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito dahil ang mga grupo ngayon, alam natin na dapat tayong sumunod sa batas. Kung ano po ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng proseso, ay dapat lamang po natin itong hayaan na tumakbo at umandar. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo? Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time nang tumbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado. Private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donor. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung 3 ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than 3. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya ay pribado. At at the time, Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor's tax, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Tanong mula kay Rowena Papasin, Billionaire News. Good morning, Yusek. Follow-up question lang po kay Marcoleta kasi ang fears yata or concerns ng Iglesia ni Cristo is that hindi magiging impartial yung courts dun sa kaso ni Marcoleta. Ano pong sinasabi nila na Malacanang may be able to influence kung ano yung magiging desisyon ng korte? Ano pong masasabi niyo dito? Ipagpaumanhin, pero hindi po pa po siya nadinig. Meron po bang ganong statement?
na magiging impartial ang korte dahil uutosan ng Malacanang? Hearsay So, mga ito po, DDS. niraise po nila mismo ito. Unang-una po, may separation of powers. Correct. Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang Pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte. Huwag po nating bigyan agad na mali siya kung ano ang magiging desisyon ng korte. Dahil wala pa po sa puntong yun. Nandun pa lang po sa pag-submit or rather pag-file ng case sa Sandigan Bayan. So hindi po maganda na bigyan natin ng dungis ang ating mga korte, ang ating justice system. And one other question po, Yusek. Ano po ang reaction ng Malacanang na nung pumunta kayo, lumipad kayo, going to Vancouver, ay protesta yung iniwan nyo? Pagdating dito, may mga protesta pa rin. Ang Pangulo naman po, siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta na walang basihan. Huwag nilang sirain ang sarili natin, bansa. Nadig natin kung ano sinisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpo-protesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Correct. Kaya sa ating palagay, although may freedom of expression, lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay walang basihan, kundi puro ingay lamang. Tama. Mga DDS. Mula kay Rog Cultura. Pakinggan nyo to. Magaling kayo. Music Clear, tungkol po dito sa isang open letter for the President ng isang kababayan natin dito sa Vancouver. Mula kay Eri Maestro, nananawagan po siya kay President Bongbong Marcos na kung pwede po ay mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Can we have a statement po sa inyo? Sa ngayon ay wala ako maibibigay at hindi pa natin ito napapaabot sa Pangulo. Pero makakarating po ito. Makakarating po ito. Sa pangpahaba na naman mula kay Tristan Nodal, News Watch Plus. Maghintay kasi kayo. Yusek, not sure if nabasa nyo na po itong balita, but the Sandigan Bayan Archives graft case against fugitive Zaldico. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, because he has remained at large for more than 6 months after the arrest warrant was issued. While the IBP says it's procedural, ginagawa naman po talaga yun ng court. Pero po, meron bang parang, kasi baka ang maging perception is ang tagal hindi pa rin nahuhuli ni Zaldico. So is this a wake-up call para din po sa mga authority to pursue Zaldico intensely? Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico at mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldico. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na ini-schedule for hearing. So ilalagay mo muna po ito sa status na naka-archive. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. Ilalabas pong muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaandar. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar, nahinto siya. So kahit matagal siyang hindi
balik ng Pilipinas at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso. Oh, narinig nyo mga kababayan? Sabi ko sa inyo eh. Iba talaga si PBBM ano? Yung kanyang lakad dyan sa Vancouver, Canada, mahalaga talaga. So inilalahad po ni Yusek Castro ang lahat-lahat ng activities at ang layunin ng Pangulo. Hindi po lakwat siya yan, kundi po para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Pag maraming mag-invest sa Pilipinas, siyempre create more job. Yun ang ibig kong sabihin. Nakakatulong sa ibang mga kapwa nating Pilipino, lalo na po sa mga jobless. Hindi lang po yan, para naman talaga rin sa lahat. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.